We don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niya na bulok yan. Di ba para bang sinabi mo, ito bibigyan mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila Hindi, po tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niya? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, since the start po, based on the voting population. Panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nagbibigay po, na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. RD, how long you assume as regional director? Your Honor, going 5 months po. 5 months, okay. Now, Mr. Chairman, based on the data, except operations, arrested persons, amount confiscated, or on other forms of illegal gambling. Illegal numbers game, Mr. Chairman, if you see the record, just in 5 months' time, no? Si RD, saka yung sa mga PD mo, sino yung pinakamatagal? Quezon, 18 months. Yes, Your Honor. Oh, Quezon. Anyway, ako, Mr. Chairman, just to be fair to the regional office of Region 4A, Mr. Chairman, you look at the record. The data shows, ito illegal numbers game muna. From January, for the calendar year 2023, ang total is 4,266. For January 2023 to February 2024, in short, 2 months. Ang record mo, RD, is February 29, no? February 29 ata, no? Yes, Your Honor. Okay. From January Now, 1, 2023 to... Yeah. Anyway, Mr. Chairman, ano lang ako sa figure, ha? Now, in 5 months' time of RD Lucas, kung titingnan more than 1,100 operations was launched. Kasi ang data is 5,317 for the period of January 23 to February 2024. Now, why? Because the record shows that calendar year 2023, may 4,266 operations conducted. So, in 5 months' time, you have around 1,200 plus operations. if we'll base the data on the record, more than po, Your Honor, because I took over last October 2, Your Honor. Dahil, ang sinasabi ko, in 5 months' time, more than, of course. Yes, Your Honor. But yung January 2024 mo to February 29, 2024, 1,000 plus. Tama? Yes, Your Honor. Okay. So, Chairman, the records or the data also shows that worst areas or provinces in relation to illegal gambling numbers game is Laguna and Batangas, in which probinsya mo yun, Governor. Hindi, sandali. You have to do something about Actually, it. ngayon ko lang You have to do something about it. Anyway, well, anyway, pero, the record also shows, ito na may mga problema. PD ng Laguna at saka Cavite. Kasi ang Batangas, in other forms of illegal gambling, from 460, tumaas siya. No? Tumaas kayo dyan, mga 50 some plus ang operations doon sa other illegal gambling. Pero, ang Cavite po at saka Laguna, for the period of January 2023 to Feb 2024, the figure shows na wala kayong operations. It's still the same. Cavite, ilang buwan ka na ba nakaupo as Provincial Director? Sir, for 6 months, sir. 6 months. You don't have any operations for other illegal gambling operations based on the records. For January to February. Actually, sir, meron... Ang data dito, operations. Cavite, 890. For January 2023 to February 2024. Pagdating dito sa calendar year 2023, 890 din. The same as Laguna. 344, 344. Unless otherwise, the data that was submitted to us by the regional director is not correct.
Laguna, that is Cavite, Laguna, PD ng Laguna. Gaano ka na ba katagal as PD? Your Honor, I assume January 25, 2024. Up to present. January 25, 2024, so you have around 1 month. Yes, Your Honor. 1 month, tama, di ba? 1 month and 4 days. Yes, Your Kasi ang report is February 29. Now, wala kang other operations na ginawa. Your Honor, based on my record, sir, we have conducted 348 number of operations against illegal gambling. No, sandali. Sandali, ah. Illegal. Ang sinasabi ko dito, PD, Yes, Your ang Honor. sinasabi ko dito is other forms of illegal gambling. We have 38, Your Honor, sir. 38, RD. So, yung data mo, We'll Yes, check that, on this, Your Honor. sorry? We will check on this, Your Honor. Please reconcile your data. Ha? Yes, Your Honor. Cavite. Ikaw, from January 2024 to February 2029, other illegal gambling operations. Zero ka rin kasi dito eh. And you're staying for about 6 months. So pwedeng tumira ka ng tumira hanggang December of 2023. Pagdating ng January, medyo pahinga ka. Sir, we have 306, sir, operations. From January 2024, sinasabi ko, other forms ha. Illegal. Kasi yung record mo dito, ang record mo is sa ito, illegal numbers game. Record mo 769 for calendar year 2023 to February 2024. Pero for calendar year 2023, it's only 463. So in short, tumaas ka ng almost 300. 769 and 463. In which, medyo maganda. Kasi tumaas ka eh. Di ba? Yes, sir. But other forms of illegal gambling, wala kang report dito. 890 pa rin. Anyway, Mr. Chairman, we will just give them the time, especially this is just an initial investigation. But ang ano ko lang dito po is, RD, please reconcile na lang po. We'll do that, Your Honor. And I hope the chief of the si General Francisco po, in the next hearing, please prepare na lang po yung comparative din, no? Sa lahat ng mga regions. Tapos para maka-reconcile natin, kasi you are now obliged to let your regional directors to attend in the next hearing. Anyway, initial lang naman to. Diba si IDG under sa DIDM, no? Yes, sir. Okay. So, si IDG din, siyempre, imbitahan yan next hearing. NBI. Nandito, si IDG. Okay. Anyway, and then pala si sir. Soki. Anyway, last na Chairman, if you allow me, no? Last na lang. Itong RD, itong mga other forms of illegal gambling operations, kung question of percentage and rate, anong dito? Ano ang pinakamalaki? So, karamihan po rito yung tupada po, Your Honor. Tupada, Yes, Your Honor. sabong. Opo, kasi pag nagsasabong po kasi maramihan. So, mas marami po yung porsyento ng sabong, Your Honor. Yung e-sabong, yung online, no? Which is now illegal because the president ordered to stop the operation, di ba? Yes, Your Honor. So yung mga illegal, yung mga sabong in relation to illegal, isabong wala. Your Honor, if you are talking about isabong, wala pong isabong sa PRO 4A, Your Honor. Hindi. Wala legal kasi illegal lahat eh. Di ba? If Pero po meron yung ba? Nagigirilya? isabong po, isabong. Yung online na Hindi, sabong. kasi, ito Ardia, kasi sa ngayon you cannot anymore identify if this tupada is related to isabong. The only proof na pwede mo sabihin na ito is intended for isabong pag may camera. Tama? Well, in fact, using platforms, even those cockpit arena that will be used for isabong is still illegal because the betting should be bet inside the cockpit. Tama? Yes, Your Honor. So yun yung, Ardi, paki-check nyo lang kasi during the games and amusement na hearing, it was established that in some regions,
I'm not saying that it is happening in region 4A. But in some regions, guerrilla operations of Isabong, when I say Isabong, from guerrilla cockpit area, mga makeshift lang, pero may camera, then may betting outside because of the online. So paki-check lang po kasi in other regions, it's still happening. Guerrilla lang nga po. Umiikot lang sila. Kunwari, today, dito. Tapos lilipat sa kabila. Nandun na yung mga manok. Walang spectator, walang tumataya doon. Sila lang. Well, in fact, alam na rin nga nila kung sino man nanalo, sino matatalo eh. Kasi, yung mga manok, sa kanila din. Tupada Isabong. Paki-check na lang po. Sa mga PD ng Region 4A, wala ba kayong na-monitor na gano'n? Or an operation which is connected to illegal electronic sabong? Sir, sa Quezon po, karamihan po ay guerrilla tactic na yung ginagawa nila. Karamihan sa mga bundukin, sir, mga walang yung mahirapan mong akyatin, wala rin mga signal. So, for Quezon, wala kami na-monitor na tupada Isabong, sir. Congressman Paduano, singit lang ako doon, kapraso lang. Kasi we have to coordinate with our barangay officials, mayors, governors. Pagdating sa mga ganyan, sigurado, barangay, alam yan eh. Sa local government, alam yan eh. Do you conduct a coordination with them? Or hindi na kayo nakikipag-coordinate sa kanila? Or duda kayo, or whatever? Anong policy nyo dyan? Sir, for Quezon, isa po sa best practice namin yung coordination with the local chief executives, particularly yung mga barangay. Again, I didn't hear that. For Quezon, sir, isa yun po sa masasabi naming best practices. Best practice namin yung continuous coordination with the local chief executives, particularly yung mga barangay, para, sir, ma-monitor namin o mahuli, sir, namin yung mga nagtutupada. How about sa mga tapos ka na ba, Congressman Paduano? Di pa? Hindi pa. Isingit ko lang kasi may mga nagpadala ng picture right ngayon lang eh. May nagpadala sa akin mga picture. Can you kindly show the picture? Kasi yung mga picture nakaka-worry eh. Bakit kasi hindi, isang picture lang pare. Dalawa lang ata to. Kasi, ayan katulad niyan ha. Sige, isusunod. Yan, yung mga dyan nag-sunod. Nakita ko lang kanina. Sige, go ahead. Ayan, sige pa. Laguna yan eh. Laguna nga. So, nagpadala sa akin ngayon eh, na tumataya sila sa kalye, sa naka-open na. So, sasabihin natin, ano to, legal to o illegal. Hindi mo malalaman kasi dyan tinataya ng mga ng mga kobrador eh. Pagkatapos niyan, idediretso sa kabo, dadali na doon sa estasyon. Doon na nila inihahati. Yung ilalagay sa legal, saka ilalagay sa illegal. But why do you allow this kind of setup? Wherein, yung mga lugar ng ating mga kababayan, ginagamit ang kalye, ginagamit yung mga bahay nila, which in relation to Republic Act 9278, may liability sila dyan. How do you find out yan ay mga illegal o legal? Your Sige, Honor. General Andy. First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan. Meron po siyang identification card. May times po na yung mga pulis po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya meron ng certification galing dun sa company na employee nila yung tao. So, Tama yun, ang Andy. nangyari, hindi na namin pinafile po yung Nakuha kita doon eh. Doon malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa illegal by giving up the IDs, ano? Okay, Yes, Your yun Honor. ang ginagawa nila eh. But this kind of setup, wherein you put up yung betting station doon sa mga ganitong klase ng are we not inviting our people to, di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, di ba? Through the different IDs, hindi mo ma-identify. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng collection, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat yan na nakabalibot sa buong Calabarzon, lahat yan na nakabalibot sa probinsya ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of na power or strength or structure to identify all those betting Kasi ako nakikita ko yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako, halos lahat para silang mga tawag doon, yung kabuti na halos lahat ng kalye merong ganito. That sometimes, parang nag-iisip ako, paano kaya na-identify to kung legal to o illegal? Considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. May I call on the PD of Laguna to please answer the question? Thank you. Okay, PD, Thank you, Your Honor. you're recognized. Sige, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs
doon sa Fiscal's Office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators, requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po. Hindi, okay, PD, no? Medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of setup? Wherein we cannot identify the legality and illegality of that different Kasi ang dami nila As in talaga. Ngayon din mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman. Yes, Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no, kung parang kabuti na naglilipa na yung mga so-called betting station, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government, pwede sila mag-operate. Di ba PCSO, tama? They have to get a permit from the local government. For a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STL. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron po kayong... Hindi mo alam? Meron pong law na parang pag ano ng national government, hindi na na-cover. Meron po kaming No, but exemption. what I'm saying is the betting station, not Opo. hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, So you're saying in this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? Opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court? Opo. Pending pa yung Supreme Court yan o may Hindi po, finality approve na. na? Dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not discuss about DLG, about betting station permit, business permit, DLG. Sir, sa pagkakaalam ko ho, meron nga pong ganong batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. Business permit? However ho, yung na-observe namin hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Congressman Paduano, if I may, no? Para hindi tayo, ito susugan ko lang sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon yung sa permit, okay yun. Kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthily. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no, yung sa local government, no? And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But, ito yung tinatanong ko kanina pa From the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila ito ngayon sa estasyon, doon sa anong pagtatawag doon, parang ponduhan, para ang tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadalhin yung pera noong mga nakakubra Ang nangyayari dyan, doon nangyayari yung pagbibiyak na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal, yung sugal, ginawa pa nilang illegal, dahil nga, binibiyak nila So, paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa noon? From the betting station, going to the, what do you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klaseng sitwasyon? PNP? Your Honor, ang na-aresto lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, din dadalhin niya doon sa station nila at yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun. Your Okay, Honor. PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan, dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STL. Merong Guaranteed monthly retail receipts. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Ay, naku po. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Pati din agency tulungan na po yung ating mga siguro. PNP. Di naman You have to siya have a guidelines and policy to check Mr. yung Chairman. mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi laging pera na lang nasa isip nyo.
Di Basta ba? po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized No, what STL. we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila Yun na nga ay hindi ko alam na STL illegal agent namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kuwa po. Si Bel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi, kahit na sa manggaling yung binibigay, as long as natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Then, Mr. Erwin Tulpo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes sir, mention ko lang sir, si GM Mel Robles sir, pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely, yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may stop and shop sa Manila. So ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So bali, parang ituturo, doon yung isa. So yung mga bettors, lumalabas, doon sila lahat pumupusta sir. Sa illegal. Sa illegal. So na-operate naman natin yun sir, at pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi ng pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasawsaw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yun ang mga tanong eh. At now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station, which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is, kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now it is being confirmed by the, you are from NBI. Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kaya talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they act on it kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO at the same time they should provide a business permit. Kasi pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung illegal, sarado, bukas do, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara. Alam naman natin yan na na by bukis eh. Diba? Ang bukis ito, siyempre, yung bukis ito yung legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, etc. Pero, percentage of that, smaller percentage, remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talagang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang guidelines yung dapat, only those na nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO. PCSO. PCSO, can you reply? Nahirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na, hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification ng betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato
na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niya na bulok yan. Di ba parang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila Hindi, po tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy Based niyan? on- Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, since the start po, based on the voting population. Panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nung nag-start Nagbibigay po. na sila talaga ng ganitong klase ng ano? Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulfo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsagan ng wedding, gusto nating i-legalize ang wedding. So, ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO then in fairness po to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yun. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero kasi wala talagang matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito, i-remit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. I-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang i-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair.